Dominant Protector. Credit to the author. 4,361-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Maraming salamat sa pag-aalaga ng pinsan. Tumalo ng puso ni Botong sa isang pambihirang sandali, at agad niyang sinabi, "Pinsan, kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay." "Oh, sabihin mo sa akin ang tungkol dito, ngunit sinabi ko rin na may gustong mag-imbestiga sa akin kamakailan, kaya hindi kita matutulungan sa ilang mga bagay." Sumulyap si Dolan Chin sa kanya at sinabi. Noong panahong iyon, dahil kay Botong, nakakuha siya ng malaking kita. Kung hindi lang ito mahirap gawin, wala siyang balak tumulong. Siyempre, kung ito ay isang mahirap na bagay, kung gayon ito ay ibang bagay. Huwag kang mag-alala, pinsan. Panandalian lang iyon. Hindi kita pahihirapan. Nagmamadaling sabi ni Botong. Isang mensahe. Anong mensahe? Curious na tanong ni Dolan Chin. Pinsan, ang Morning Star Academy ay lumabas na may napakalaking fanfare para sa pagpili. Kung nakakita ka ng isang pambihirang henyo, maaari mo ba siyang ipakilala sa mga nakatataas sa Academy? Sinabi ni Botong na may mas malalim na kahulugan. Of course. Basta he's really a genius, let alone me, kahit sinong estudyante ng Academy ay may karapatang magrekomenda sa kanya. Tumango si Dolan Chin, at pagkatapos ay tumingin kay Botong na may kahinahinalang ekspresyon. Sabi ko, Kuya Walker, maaaring nakatanggap ka ng ilang benepisyo at gusto mong ipakilala ko sa iyo ang kaizen na iyon sa labas. Halatang basura siya. Kahit na irekomenda ko siya, wala itong silbi. Ang mga nakatataas ay makikita ito sa isang sulyap. Hindi siya. Gusto kong ipakilala mo siya sa iba. Isa siyang local escort mula sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Ford ang pangalan niya. Paulit-ulit na umiling si Botong. Gaano ba kalakas ang isang bodyguard lang? Kailangan mo pa akong tumulong na ipakilala ka? Tanong ni Dolan Chin sa lalong kakaibang tono. Siya ay isang maagang Jiedan Stage Master, ngunit maaari niyang patayin ang isang nascent Soul Stage Master. Pinsan, sa tingin mo ba ay makapangyarihan siya? Sabi ni Botong na may malalim na ekspresyon. Paanong posible iyon? Kuya Walker, tiyak na nagbibiro ka. Paano nagkaroon ng ganoong eksperto sa mundong ito? Maging si Dolan Chin ay labis na nagulat. Agad na lumiwanag ang kanyang mga mata habang sinabing, huwag kang magsinungaling sa akin. Kung itong Ford na sinasabi mo ay talagang isang henyo na lumalaban sa langit, kung gayon ang aking rekomendasyon ay magiging isang malaking merito. Pinsan, hindi mali ang sinabi ko. Isa sa mga katulong ng Young Master na si Cheng sa labas ay master ng unang bahagi ng Nascent Soul Stage, pero napilayan siya ng lalaking ito sa isang galaw. Ito ay isang bagay na nakita ng maraming tao. Pumunta sa pantalan at magtanong. Sabi ni Botong habang humihigop ng tsaa. Noong una niyang narinig ang bagay na ito, nabigla rin talaga siya. Ang isang master lamang ng maagang yugto ng Jiedan ay maaaring mapilayan ang tuktok ng unang yugto ng Nascent Soul. Ang sino mang may kaunting sentido komun ay makakahanap ng ganitong uri ng bagay na hindi ka panipaniwala. Gayunpaman, dahil din dito nagpasya si Botong na sumama sa mga kagustuhan ni Kaizen. Kung ikukumpara kay Wenhan at sa Kaizen Bodyguard Agency, gusto niyang alagaan muna si Ford. Pagkatapos ng lahat, ang potensyal ng isang henyo tulad ni Ford ay walang katapusan. Kung hindi niya kayang patayin si Ford bago siya lumakas, huli na para harapin siya. Totoo ba iyon? Hanggat hindi masyadong masama ang kanyang espiritual na ugat na katangian, tiyak na makakapasok siya sa akademya. Kuya Walker, mabilis na tawagan ang taong ito para makilala ko siya. Naiinip na sabi ni Dolan Chin. Ang ganitong uri ng henyo, hanggat ipinakilala siya sa mga nakatataas sa academy, madali siyang makakakuha ng malaking kontribusyon. Ito ay isang napapanahong ulan para sa kanya, na nasa isang medyo masamang sitwasyon. Kahit na ito ay para sa kapakanan ng kanyang kontribusyon, ang mga ordinaryong tao ay hindi maglalakas loob na magkaroon ng anumang ideya tungkol sa kanya sa oras na ito. Gusto siyang makita ng pinsan, ngunit ito ay medyo mahirap. Umiling si Botong. What's wrong?
Gusto mong ipakilala kita, pero ayaw mong may makilala ako. Gusto mo bang mapag-isa? Biglang nagdilim ang mukha ni Dolanchin. Hoy pinsan, ano bang iniisip mo? Ganun ba akong klaseng tao? Ikinaway ni Botong ang kanyang mga kamay at mapait na ngumiti, hindi sa ayaw kung makita mo siya, ngunit itong si Ford ay aking kaaway. Kaaway. Agad namang natigilan si Dolanchin, pinalaki niya si Botong ng kakaibang ekspresyon at sinabing, sabi ko, Kuya Walker, nawala ka na ba sa isip mo? Gusto mo tulungan kitang magpakilala ng kaaway? Kung talagang kasing langit ang taong ito gaya ng sinasabi mo, hindi ka ba natatakot na pagkatapos niyang makapasok sa academy, lalakas ang mga pakpak niya at tatalikod siya para atakihin ka? Takot, syempre natatakot ako. Kahit hindi pumasok sa Morningstar Academy ang ganitong klaseng tao, hindi ako makakatulog ng maayos kung hindi ko siya maalis sa lalong madaling panahon. Malamig na tumawa si Botong, kaya naisip ko ang planong ito, para tulungan ang pinsan dito, para anyayahan ang Emperor sa palayok. What do you mean by, trap me? Kuya Walker, anong iniisip mo? Sabihin mo sa akin ng detalyado. Biglang naging interesado si Dolanchin. Sige, pinsan, pag-isipan mo. Kahit sino man yan, kung may pagkakataon man silang makapasok sa Morning Stars Academy, I'm sure hindi naman sila tatanggi, di ba? Tanong ni Botong. Natural lang iyan. Ilang mga henyo na ba ang nagpupumilit na pumasok, ngunit lahat sila ay tinanggihan sa pintuan. Sino ang tatanggi sa gayong pagkakataon na inihatid sa kanilang pintuan? Tumango si Dolanchin at sinabi. Tama, tiyak na hindi ito tatanggihan ni Ford. Gayunpaman, iniisip ng lahat ng mga tagalabas ang academy sa umaga bilang isang banal na lupain para sa paglilinang, ngunit kakaunti lamang ang nakakaalam na ito ay talagang puno ng panganib, tama ba? Si Botong ay nanatili sa rehiyon ng Jailansi ng East Continent sa loob ng 5 taon at madalas na pumunta sa Morningstar Academy. Napakalinaw niya sa sitwasyon sa loob. Tama. Hindi naisip ng marami sa mga bagong recruit na henyong disciples na magiging ganito kadelikado sa loob. Kung hindi magiging ganoon karaming tao ang namatay sa kanilang unang taon. Tumango si Dolanchin at sinabi. Kaya, hanggat ipinadala natin si Ford sa Morningstar Academy, ito ay katulad ng pagpapadala sa kanya sa bibig ng tigre. Kung gayon, pinsan, kailangan mong gumugol ng ilang pagsisikap upang palihim na maghasik ng kaguluhan at gawing target ng mga tigre na iyon si Ford, ang malambot na tupa na ito. Ano ang magiging resulta? Kampante namang tumawa si Botong. Siyempre aatakihin siya ng maraming tao at mamamatay ng walang libing. Nang marinig ito ni Dolanchin, sa wakas ay natauhan siya. Tinapik niya ang balikat ni Botong at tumawa, ha Kuya Walker, profiteer ka talaga. Makakaisip ka pa nga ng ganoong tukana na pumatay ng walang pagdanak ng dugo. At saka, nandoon ang reputasyon ng Morningstar Academy. Bahala na kung hindi mo alam ang layunin ng pagpatay, kahit na alam mong bitag ito, malamang na hindi kayang labanan ng isang normal na tao si Ford. Swerte para sa 8 buhay na naprovoke ka. Wala akong choice. Masyadong malaki ang nakatagong panganib na ito. Hindi ako makakatulog nang hindi siya naalis. Kampante namang tumawa si Botong, at pagkatapos ay seryosong sinabi, ipaubaya ko sa iyo ang bagay na ito, pinsan. Well said. Well said. Hindi lang kita matutulungan, pero makakakuha din ako ng credit ng libre. Ito ay isang magandang bagay na pumapatay ng 2 ibon sa isang bato. Tumawa si Dolanchin. Pagkatapos nilang mag-usap, hindi na makapaghintay si Dolanchin. Agad siyang bumalik sa ina tinutuluyan ng Morningstar Academy at same time na hiniling na makita ang punong guro, si Davis. 4,362. Matapos marinig ang ulat ni Dolanchin, maging si Davis ay medyo nabigla. Siyempre, hiniling niya sa 2 pang pinuno na pumunta at pag-usapan ang bagay na ito. Maya-maya, naunang dumating si Vice Principal Tyler, na sinundan ng madre ng East Sea God. Gayunpaman, may 2 tao sa likod niya, sina Melissa at Minerva. Hindi nagulat sina Davis at Tyler nang makitang sinusundan sila ng 2 babae. Laging dinadala ng madre ni Stone ang kanyang 2 disipulo saan man siya pumunta. Ito ay talagang normal. Pagkatapos ng lahat, hindi siya katulad nina Davis at Tyler.
Mayroon lamang siyang 2 disipulong ito, at ang kanilang potensyal ay ang kayamanan ng Academy. Normal lang sa kanya ang mag-dote sa kanila ng kaunti. Hanggat hindi ito isang partikular na mahalaga at confidential na bagay, hindi ito makakaapekto sa kanyang pagdadala sa 2 babae. Mapapalawak din nito ang kanilang pananaw. Gayunpaman, magkaiba sina Davis at Tyler. Bilang mga lalaki, hindi sila magiging macelan. Ang susi ay napakaraming alagad sa ilalim nila. Mayroong higit sa 2 o 3 direktang disipulo. Kung kailangan nilang nasa tabi nila para gabayan sila, wala silang magagawa. Iminuwestro ni Davis ang lahat na maupo. Pagkatapos, sinabi niya kay Dolan Chin, sabihin sa lahat kung ano ang nangyari ngayon. Oo. Sinulyapan ni Dolan Chin sina Melissa at Minerva mula sa gilid ng kanyang mga mata. Palihim niyang nilunok ang kanyang laway at sinabing, sa pag-uulat sa 3 din, nalaman lang ng disipulong ito mula sa labas na mayroong isang lokal sa Black Ark City na tinatawag na Ford. Napakaganda ng kanyang lakas, talagang makakaasa siya sa lakas ng isang maagang Ores Core stage para laktawan ang mga level at pumatay ng isang peak na maagang nascent na Soul Stage expert sa ilang segundo. Ano? Parehong nagulat sina Tyler at Stella Stone at sabay na sinabing, totoo ba ito? Ang Morning Stars Academy ay isang lugar kung saan nagtitipon ang mga henyo. Maraming alagad ang may kakayahang hamanin ang mga nasa mas mataas na kaharian, kaya hindi ito kakaiba. Gayunpaman, kung ang pagtawid sa isang kaharian ay nangangahulugan ng pagtawid sa isang malaking kaharian, kung gayon ito ay napakabihirang. Gayunpaman, ang tinatawag na cross-realm fighting sa pangkalahatan ay nasa tuktok ng huling yugto ng Jeodan o ang rurok ng yugto ng Jeodan. Pagkatapos ng lahat, ang bawat pangunahing kaharian ay isang husay na pagbabago. Kahit na ang agwat sa pagitan ng perpektong Golden Core Realm at ang maagang nascent Soul Realm ay parang bangin. Ito ay hindi isang bagay na maaaring hamanin ng mga ordinaryong henyo. Maging sa Morning Stars Academy, kung saan nagtipon-tipon ang mga henyo, bihira ang magkaroon ng alagad na maaaring umabot sa ganitong antas. Kung tungkol sa katotohanan na ang isang maagang Golden Core Cultivator ay maaaring hamanin ang isang orihinal na Baby Cultivator, na nasa tuktok na maagang yugto ng orihinal na sanggol, ito ay isang pantasya lamang. Kahit na si Davis at ang iba pang 2 founding sect leaders ay hindi pa nakarinig nito. Ang mga leader ng pagbubukas ng sekta ay nagulat lahat, ngunit mas nabigla sina Minerva at Melissa. Ang Ford na sinasabi ng lalaking ito ay ang Terence na kanilang iniisip araw at gabi. Ang 2 babae ay may kakaibang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha, nag-iisip pa rin sila kung paano sila magkikita ni Terence ng palihim, ngunit may dumating upang ipakilala si Terence sa kanila muna. Talagang totoo. Nasa pantalan noon si Ford, napilayan ang isang dalubhasa sa rurok ng maagang yugto ng orihinal na antas sa isang galaw. Nakita ito ng maraming tao, at ang ating mga Morning Stars Academy ay palaging uhaw sa mga talento. Kaya sa tingin ko, ang gayong henyo ay hindi dapat ilibing at dapat na ma-recruit sa lalong madaling panahon. Magalang na sabi ni Dolan Chin. Nagkatinginan ang 3 pinuno. Sa huli, sinabi ng punong guro na si Davis, hindi namin makaligtaan ang gayong henyo. Sa kanyang makapangyarihang lakas at paraan, kahit na ang kanyang espiritual na ugat ay karaniwan, hanggat lumikha tayo ng isang peking katangian para sa kanya, siya ay magiging isang bihirang mabuting panla. Ano sa tingin niyong dalawa? Tama, ang katangian ng isang ugat ng espiritu ay hindi nangangahulugan ng lahat. May mga tao na may mga ugat ng masamang espiritu, ngunit ang kanilang potensyal ay nakakagulat na malaki. Ang kanilang kinabukasan ay walang limitasyon din. Sigurado akong isa sa kanila ang Ford na ito. Nag-aapoy ang mga mata ni Tyler habang sinasabi niya ito. Agad siyang natukso. Sa 3 malalaking shot, siya ang pinakamasigasig sa pagkuha ng mga disipulo. Talaga, hanggat ito ay isang henyo na mas kahanga-hanga, nais niyang kunin ang mga ito sa ilalim ng kanyang pakpak. Tumango rin si Stella bilang pagsang-ayon, ngunit hindi ito umimik. Gaano man katalino si Tyler, tinatanggap lang niya ang mga babaeng disipulo. Ito ang ancestral rule ng Stone Sect at hinding-hindi niya ito sasalungat. Kaya, hindi siya nasasabik gaya ni Tyler. Dahil pareho kayong magkasundo, sa palagay mo ba dapat tayong gumawa ng exception para sa pagpasok? Bagamat maaaring lumahok ang taong ito sa pagpili, hindi imposibleng maiwan siya.
Mungkahi ni Davis. Ang paggawa ng exception para sa pagpasok ay hindi alinsunod sa mga panuntunan sa pagpili. Ito ay orihinal na mahigpit na ipinagbabawal, ngunit ang mga patakaran ay patay, at ang mga tao ay buhay. Sa harap ng isang tunay na super genius na lumalaban sa langit, ang lahat ng tinatawag na mga patakaran ay maaaring magbigay daan, ngunit ito ay nangangailangan ng nagkakaisang pag-aproba ng tatlong malalaking shot. I think it's only right. Special talents should be given special treatment. Ang kompetisyon para sa mga genius disciples sa iba't ibang academies ay sayang na lang ng oras. Hindi pwedeng mahuli ang Morningstar Academy natin. This kind of heaven-defying super genius, it's not too much to put our pride and invite him in person. 3 beses na lang tayong bibisita sa Thatched Cottage. Agad na sabi ni Tyler. Ang isang maagang Jiedan Stage Master ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit, ngunit ito ay isang maagang Jiedan Stage Master na maaaring pumatay ng isang master ng unang yugto ng Nascent Soul sa ilang segundo, na ganap na naiiba. Kung kaya niyang kunin ang gayong henyo sa ilalim ng kanyang utos, napakaganda ng eksenang iyon. Walang tutol itong matandang babae. Tumango si Stella. Bagamat hindi niya ito matatanggap bilang alagad, matutuwa siya kung may isa pang super genius ang academy. Alright, since both of you agree, then it's decided. Agad na nagpasya si Davis at nagtanong, sino sa inyo ang handang mamuno sa koponan? Napakagaling ng langit, kahit na siya ay tinanggap sa academy, ang mga ordinaryong instructor ay tiyak na walang mga kwalifikasyon para turuan siya. Naipasok lang niya ang pag-aalaga ng 3 malalaking shot ng opening period. At sa pagkakataong ito, kung sino ang mamumuno sa koponan ay magdedesisyon kung sino ang papasukin ni Ford bilang kanyang pag-aalaga. Tumingin sa kanilang dalawa ang banal na madre ni Stone at hindi umimik. Para naman kay Davis, bilang din, kahit na matukso siya, hindi siya basta-basta magmadaling lumabas at gawin ito sa kanyang sarili. Kailangan nilang maging magalang sa isa't isa. Bakit hindi? Pumunta ako. Medyo naiinip si Tyler. Siya ay isang prangka na tao. Kapag may nakita siya, wala siyang pakialam sa mga ganoong detalye. Nagmuni-muni sandali si Davis at nag-alinlangan. To be honest, natukso rin siya. Ito ang pangatlong hinto. Sa nakaraang 2 paghinto, tinanggap ng Stone na banal na madre si Minerva, na may kamangha-manghang talento. Bagamat hindi tinanggap ni Tyler ang gayong henyo na may walang limitasyong potensyal, tinanggap niya man lang ang 2 in-name na disipulo. Siya lang mismo ang walang napala. 4,363. Ngayong nakahanap na siya ng isang henyo, kung bibigyan niya siya ng paraan tulad ng dati at hahayaan niya itong dumaan, siguradong pagsisisihan niya ito. Gayunpaman, ngayong hindi pa nila siya nakita at narinig lamang nila ang panig ni Dolan Chin sa kwento, medyo hindi makatwiran para sa kanila na makipag-away kay Tyler para sa isang disipulo. Mga din, ayon sa pagkakaalam ko, nasa Kaizen Bodyguard Agency pa rin si Ford at wala siyang planong sumali sa pagpili ng academy. Kung iisa lang ang deans na mamumuno sa team, maaaring mukhang hindi pa sincere ang academy natin. Gayunpaman, kung magkakasama ang 3 dean, tiyak na hindi sila matatanggihan ni Ford. Biglang huminto si Dolan Chin. Ang dahilan ng panukalang ito ay upang matiyak na makakasali si Ford sa Morningstar Academy. Sa kabilang banda, kung si Ford ay hindi marunong magpahalaga sa pabor at tumanggi na sumali, iyon ay mas mabuti. Sa oras na iyon, ang 3 big shot ay tiyak na mawawalan ng mukha, at kung ang ganong big shot ay mapahiya, tiyak na si Ford ang may problema. Tutal, silang 3 ang kumakatawan sa buong Morningstars Academy. Not giving them face was not giving the Morningstars Academy face. Kung kumalat ang bagay na ito, siguradong malaki ang magiging epekto nito sa reputasyon ng Academy. Mapapubliko man o pribadong dahilan, hindi nila papabayaan si Ford ng ganoon kadali. Baka mag-flip out pa sila on the spot. Ang iyong mga salita ay hindi walang dahilan. Tumango si Davis. Hindi niya alam ang intensyon ni Dolan Chin, ngunit ang mga salitang ito ay nakatulong sa kanya na makaalis sa sitwasyon. Hindi niya kailangang makipag-away kay Tyler ng masyadong maaga, at personal din niyang nakikita itong tinatawag na super genius. Pinapatay nito ang 2 ibon gamit ang isang bato. I think it's fine. Hindi na masyadong nag-isip si Tyler at agad na tumango bilang pagsang-ayon.
Para naman kay Stella Stone, wala siyang anumang pagtutol. Nakasunod lang siya sa kanila. Ang tatlong big shot ay gumawa ng desisyon. Wala silang pakialam na madilim na ang langit. Agad nilang pinone si Dolan Chin at ang grupo nila ay tumungo sa Kaizen Bodyguard Agency. Likas na tinanggap ni Dolan Chin ang order na masaya. Habang nasa daan, lihim pa siyang nagpadala ng isang tao upang ipaalam kina Botong at Kaizen na hinihiling sa kanila na pumunta sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen upang manood ng palabas. Young Master. Yung Young Master. May mga tao sa labas. Nang makita ang grupong ito ng mga tao, nagmamadaling nagsumbong ang bodyguard kay Wenhan. Sino ang nandito? Nagpanik ng ganito, nakakahiya. Si Wenhan ay tinatalakay ang negosyo sa isang kliyente. Kumunat ang noo niya at napamura siya nang makita ito. Ito ang punong guro ng Morning Star Academy. Ang tatlong malalaking kuha ng yugto ng pagbubukas ng bundok. Nauutol na sabi ng guard. Ano? Sa pagkakataong ito, maging si Wenhan ay nabigla. Nakaugat siya sa lupa, hindi makagalaw. After a long time, nag-react na rin siya. Wala na siyang pakialam sa customer na nasa tabi niya at mabilis na tumakbo sa pinto. Kahit sino sa tatlong founding mountain giants ng Morning Star Academy na inilagay sa Crescency area ay isang ganap na super god. Kahit na ang mga big shot ng mga nangungunang puwersa dito ay walang mga kwalifikasyon para hilingin na makita sila, lalo pa silang personal na bisitahin. Anong araw ngayon? Ang tatlong pagbubukas ng mga powerhouse ng bundok ay aktwal na dumating sa kanyang maliit na ahensya ng bodyguard ng Kaizen ng magkasama. May nangyayari kaya? Pagdating nila sa entrance ng bodyguard agency, nakita ni Wenhan silang tatlo. Bagamat pinigilan ni Davis at ng dalawa pa ang kanilang mga aura hanggang sa hindi sila naiiba sa mga ordinaryong tao, hindi nila maitago ang pambihirang ugali ng mga eksperto sa antas ng Grandmaster. Kahit na hindi pa nakita ni Wenhan ang tatlong taiko na ito, nakikilala niya sila sa isang tingin. Sa karamihan ng tao, napansin din ni Wenhan ang mga figure ni Botong at Kaizen, ang kanyang dalawang sinumpaang kaaway. Namhilog ang mga talukap niya, at masama ang pakiramdam niya. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na ang pangyayari ngayon ay maaaring may kaugnayan sa 2 taong ito. Ako si Wenhan, ang Young Master ng Kaizen Bodyguard Agency. Humihingi ako ng paumanhin sa hindi paglabas para salubungin ang tatlong senior. Pinigilan ni Wenhan ang pagkalito sa kanyang puso at magalang na binati ang tatlong higanti. Kami ay naging mapangahas at nagdulot ng gulo para sa iyo, Young Master. Tumango si Davis. Masyado kang mabait. Kayong tatlo ang pinarangalan ng mga panauhin sa buong Black Sea area. Ang swerte namin na makabisita sa aming Kaizen Bodyguard Agency. Please come in. Napangiti si Wenhan nang humihingi ng tawad habang siya ay nambobola. Mabilis siyang kumuha ng mag-aayos at inimbitahan ang lahat sa sala ng bodyguard agency. Sumusunod sa likod ng tatlong pagbubukas ng mga higanti ng bundok, naghalo rin sina Botong at Kaizen. Namhilog ang mga mata ni Wenhan, ngunit hindi niya ito maitataboy sa harap ng tatlong higanti, kaya pumikit na lamang siya. Matapos makapasok ang lahat sa sala at anyayahan ang tatlong makapangyarihang tao na maupo, muling kumaibot ang mga talukap ng mata ni Wenhan. Napansin lang niya si Minerva na nasa tabi ng madre ni Stone. Siya ay nagulat at naghinala, ngunit dahil si Minerva ay nakasuot ng belo, hindi niya matiyak na sila ay iisang tao. Kaya lang niyang pigilan ang pagdududa sa puso niya. Sa katunayan, sa mga taong naroroon, nakita na rin ni Kaizen si Minerva dati. Siya ay may parehong pag-aalinlangan gaya ni Wenhan, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Sa mga araw na ito, maraming babaeng magsasaka ang nagsusuot ng belo kapag lumalabas sila upang maiwasan ang gulo. Malamang na nagkataon lang iyon. Young Master, hindi kami pumupunta dito ng walang dahilan. Nandito kami para makipagkita sa isang escort mula sa ahensya ng bodyguard mo. Ford ang pangalan niya. Dumiretso si Davis sa punto. Ford. Muling natigilan si Wenhan. Hindi niya namamalayan na sinulyapan si Minerva at pagkatapos ay maingat na sinabi, maaari ko bang itanong kung bakit hinahanap ng senior si Ford? Narinig ko na ang lakas ni Ford ay nakakabigla, at maaari niyang hamanin ang mga nasa mas mataas na antas ng cultivation. Kaya, naghahanda kaming makilala siya.
Kung payag siya, plano naming kunin siya bilang isang disipulo. Prangka na sabi ni Davis. Siya nga ba ay dumating para kumuha ng alagad? Lalong naguluhan si Wenhan. Ang lakas ni Ford ay talagang napakalakas. Kahit na ang matandang kong, isang dalubhasa sa rurok ng maagang yugto ng orihinal na antas, ay maaaring mapilayan. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa alam ng marami ang tungkol sa kanya. Hindi naman siguro maganda ang reputasyon niya kaya kahit ang tatlong big shot ng opening stage ng bundok ay maaalarma, di ba? Nang makita ni na Botong at Kaizen ang mga mapagbiro at mapaglarong ekspresyon, mas natitiyak ni Wenhan na silang dalawa ang nasa likod nito. Gayunpaman, kahit alam niya ito, hindi naglakas loob na tumanggi si Wenhan. Pagkatapos ng lahat, ito ang personal na kahilingan ni Davis. Not to mention him, walang sino man sa Black Arcs area ang maglalakas loob na tumanggi. Oo, mangyaring maghintay ng ilang sandali, mga nakatatanda. Kukunin ko ang isang tao na mag-imbite kay Ford. Tumango si Wenhan at binigyan ng tingin si Butler Song na nasa tabi niya. Pagkaraan ng ilang sandali, naglakad si Terence sa sala sa ilalim ng gabay ng kanta ni Butler. Sabay-sabay na tumingin sa kanya sina Davis, Tyler, at Stella Stone, kakaibang nakatingin sa isa't isa. Hindi nila maalala ang mga detalye, ngunit ang pangunawa ng isang pambungad na pinuno ng sekta ay hindi isang bagay na dapat kutsain. Kahit isang sulyap sa karamihan ay sapat na upang mag-iwan ng impresyon sa kanila, at ngayong nakita nilang muli si Terence, nakita nilang pamilyar siya. 4,364. Sina Melissa at Minerva, sa kabilang banda, ay tumingin kay Terence na may passion sa kanilang mga mata. Kung hindi dahil sa napakaraming tao ang nanunood, napatalo na sila sa mga bisig ni Terence. Sa kasamaang palad, hindi sila makapagsalita ngayon, at maaari lamang tumayo doon at manood. Para naman kina Botong at Kaizen, pareho silang malamig na tumatawa. Sa ganang kanila, si Terence ay walang puwang upang tumanggi sa puntong ito at maaari lamang tumalon sa kanilang bitag. Kung hindi, mamamatay siya sa isang kakilakilabot na kamatayan kung ipahiyan niya ang tatlong malalaking pagbaril sa publiko. Nagtataka si Terence na tumingin sa mga tao, ngunit bago pa siya makapagsalita, nauna ng isang hakbang ang Dolan Chin at sinabing, Ford, dahil nagawa mong hamanin ang isang nagsasaka na soul stage cultivator, kahanga-hanga ang potensyal mo, at natanggap mo ang pagkilala ng 3 din ng Morning Stars Academy. Napagpasyahan nilang gumawa ng exception at tanggapin ka sa umaga bilang isang academy ngayon. Minsan sa isang buhay na pagkakataon, kaya dapat mong gamitin ito ng husto. Lalong nagulat si Terence. Tumingin siya kina Melissa at Minerva, na parehong tahimik na umiling. Alam niyang hindi ito ang ideya nila. Ngunit kung hindi si Melissa o Minerva, ngunit iba, bakit nila siya irerekomende sa 3 higanti ng pagbubukas ng yugto ng bundok ng walang dahilan? Ano ang kanilang intensyon? Si Terence ay isang matalas na tao na huli niya ang pagpapalitan ng tingin sa pagitan nina Dolan Chin, Botong, at Kaizen. Gaya ng inaasahan, ang taong ito ay kasabwat sina Botong at Kaizen, kaya tiyak na hindi ito maganda. Baka may pukana sa likod nito. Natural, hindi papayag si Terence sa isang bagay na ganito. Kung talagang gusto niya, hindi na niya kailangang maghintay hanggang ngayon sa Jendoan City. 3 senior, hindi ako masyadong talented. Natatakot akong ma-disappoint ka. Kinulong ni Terence ang kanyang mga kamay at tumanggi. Slow-witted. Masyadong mapagpakumbaba ang batang bayaning ito na si Ford. Ang usapin ng pagbugbog mo sa isang eksperto sa rurok ng maagang yugto ng orihinal na antas sa pantalan ay nasaksihan ng lahat. Ngayong personal na dumating ang 3 din para imbitahan ka, sinadya mo pa ring tumanggi, hindi ba medyo hindi makatwiran? Don't tell me you don't have any respect for our morning stars. Agad na sinamantala ni Dolan Chin ang pagkakataon na maghasik ng alitan. Nagsalubong ang kilay ni Davis at ng dalawa pa. Ano man ang mangyari, ang pagtanggi ni Ford ay masyadong nagmamadali. Hindi man lang niya isinaalang-alang ang pinakapangunahing mga kadahilanan. Ito ay talagang medyo nakakahiya. Naging malamig ang ekspresyon ng Big Three, at naging tense ang atmosphere sa sala. Maging si Wenhan ay nag-aalala para kay Terence. Iba ito kina Botong at Kaizen.
Kung talagang nasaktan niya ang mga big shot ng Morningstar Academy, hindi mapoprotektahan ng kanyang maliit na Kaizen bodyguard agency si Terrence. Napunta sa kanya ang mga mata ng lahat, ngunit walang pakialam si Terrence. Ngumiti siya at itinuro si Minerva, na nakatayo sa tabi ni Stone Chegney, sana hindi mo nakalimutan na sumali ako sa selection kasama si Junior Sister Holmes sa Gendoan City. Gayunpaman, ang aking kakayahan ay masyadong mahina, kaya na-eliminate ako sa unang round. Si Davis at ang iba pa ay may impresyon na sa kanya, at pagkatapos marinig ang mga salita ni Terrence, agad nilang napagtanto kung sino siya. Kung si Terrence lang mag-isa, hindi siya mapapansin ng tatlo, pero nang natulala sila sa talento ni Minerva, napag-usapan na ito ni Minerva sa kanyang nakatatandang kapatid, kaya natural nilang napansin ang taong ito. Hindi maiwasan ni Davis na makaramdam ng kaunting pagkabigo. Mula sa kanyang naalala, ang ugat ng espiritu ni Ford ay mayroon lamang isang elemento ng apoy, kaya naman agad siyang naalis. Higit pa rito, wala siyang anumang natitirang pagganap sa panahon ng pagpili. Kung talagang ganoon siya kalakas at kayang makipaglaban sa isang kalaban ng mas mataas na antas ng cultivation, tiyak na binanggit niya ito sa mismong lugar at lumahok sa pagsubok sa pag-atake. Pagkatapos ng lahat, ang mga patakaran ng Morningstar Academy ay malinaw na nakasaad na kung ang isang tao ay may kakayahang makipaglaban sa isang kalaban sa isang mas mataas na antas, kahit na ang espiritual na ugat ng isang tao ay karaniwan, hanggat ang isa ay mahusay na gumanap sa pagsubok sa pag-atake ng Porma Sion, magkakaroon pa rin sila ng pagkakataong makapasok sa Morningstar Academy. Malinaw na naalala ni Davis na hindi ginawa ni Ford ang kahilingang ito noong panahong iyon. Hindi inisip ni Davis na may itatago si Ford sa isang napakahalagang okasyon. Ayon sa sentido komun, dahil narito siya para sumali sa pagpili, tiyak na umaasa siyang makapasok sa akademya. At saka, kasama niya si Minerva, kaya siguradong ayaw niyang mahiwalay sa kanya. Kung makapasok siya sa academy, bakit siya susuko? Anong nangyayari? Lumingon si Davis para tingnan si Dolan Chin na may bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Ang tatlong pinuno ng sekta ay dumating dito na may malaking pag-asa, ngunit ito ang resulta. Natarante si Dolan Chin. Ito ay dapat na maging isang hindi masasala dead end. Hindi niya inasahan na ang ilang simpleng salita mula sa kabilang partido ay magiging ganito ang sitwasyon. Isa lang siyang purchasing manager, at hindi niya kayang sisihin ang presidente, si Davis. Ako. Hindi makapagsalita si Dolan Chin at napalingon lang siya kay Botong at Kaizen. Puno ng galit at hinanakit ang mga mata niya. Akala niya ay magandang bagay na papatayin ang dalawang ibon gamit ang isang bato, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito. This time, niloko na siya ng dalawang lalaking ito. Napatulala rin si Botong, gusto lang niyang harapin si Terrence kaagad pagkatapos marinig ang mga salita ni Kaizen. Hindi niya talaga maintindihan si Terrence, at imposibleng malaman niya ang tungkol sa ganitong uri ng inside story. Hindi niya alam kung ano ang gagawin at kinurot si Kaizen, na nasa tabi niya. Siya ang nagsimula nito, kaya syempre kailangan niyang linisin. Imposible. Sa unang pagkakataon na pumunta ang lalaking ito sa pier, nasugatan niya ang matandang kung ng ating Poison ay mercenary group kahit na siya ay isang maagang Ores Core Stage Cultivator. Isa siyang peak early nascent soul stage cultivator. Si Kaizen ay balisa din at mabilis na tumalon palabas. Lumingon si Davis at ang iba pa kay Terrence, nalilito. Hindi nila kilala kung sino si Kaizen, pero sigurado sila na hindi ito magsisinungaling sa harapan nilang tatlo. Tiyak na magkakaroon ng iba pang mga saksi, na ang ibig sabihin ay may itinatago sa kanila si Ford. Sa isang iglap, naging mapanghusga ang mga tingin ng lahat. Kung iyon talaga ang nangyari, kung gayon ang iniisip nitong si Ford ay medyo kawili-wili. Tama siya, hindi ito itinanggi ni Terrence, ngunit nagpatuloy, kaya lang noong mga oras na iyon, katrabaho ko ang junior marshal sister na si Holmes. Sa kanyang talento na lumalaban sa langit, hindi kakaiba para sa akin na talunin ang isang peak early nascent soul stage expert kasama niya. 4,365. May sense naman. Tumango si Davis at ang iba pang dalawang leader ng pagbubukas ng sekta, iniisip na makatwiran ang sagot ni Terrence. Si Minerva ay isang sobrang henyo na may dalawang espiritual na ugat ng apoy at hangin.
Perpektong nakapasok din siya sa Golden Core stage. Ang kanyang lakas ay higit pa sa isang ordinaryong ginintoang Master Stage. Bagaman tila hindi ka panipaniwala sa iba, ito ay talagang makatwiran kapag pinag-isipan nilang mabuti. Imposible. Sa unang pagkakataon, nagtulungan kayo, ngunit sa pangalawang pagkakataon, hindi pa nagtagal, lumpungo ng mag-isa ang matandang Kong. Ano ang masasabi mo tungkol dyan? Nagmamadaling sabi ni Kaizen. Napakasimple nito. Dati siyang nasugatan ng junior sister Holmes at ako, at ang kanyang mga sugat ay hindi pa gumagaling. Ngumiti si Terence at nagkibit-balikat, noong nasa Zinduan si Area ako, hindi ko sinasadyang nakakuha ng 2 Golden Core. Pagkatapos kunin ang mga ito, nag-level up ako, at natigilan ako. Kakaiba ba na napilayan ko ang matandang Kong? Tumango muli ang lahat. Alam nila ang hindi kapani-paniwalang talento ni Minerva, ngunit alam din nila na ang talento ni Terence ay pangkaraniwan, kaya ipinapalagay nila na ang dahilan kung bakit nagawa niyang saktan si Kong, isang peak level na maagang nascent na Soul Stage Master, ay higit sa lahat ay dahil sa mga resulta ng labanan ni Minerva, at ang Ford na ito ay nandyan lamang upang buuin ang mga numero. Kahit na sa pangalawang one-on-one na laban, ang mga naunang pinsala ni Minerva ay tiyak na masyadong malubha. Pagkatapos ng lahat, sa sobrang talento ni Minerva, hindi magiging kakaiba para sa kanya na labanan ang isang kalaban na mas mataas na antas. Bukod dito, si Ford mismo ang nagsabi na sa pangalawang pagkakataon, nagawa niyang mahuli siya, na nangangahulugan na malamang na minamaliit siya ng kabilang partido. Sa napakaraming prerequisite na inilatag, ito ang humantong sa tinatawag na Early Geodan Stage Killing Epic Early Nascent Soul Stage. Ang lahat ng pagsusuring ito ay masasabi lamang na swerte ni Ford, ngunit hindi ito nangangahulugan na siya ay talagang napakalalaban sa langit. Totoo ang mga sinabi ng aking senior na kapatid, kaya kong saksihan ito. Sinamantala ni Minerva ang pagkakataong lumabas. Gusto niyang makasama si Terence, ngunit dahil ayaw nitong sumali sa Morning Star Academy, kailangan niyang tulungan itong makatakas. Bilang isang lubos na pinahahalagahan na direktang disipulo, ang mga salita ni Minerva ay halatang mas kapanipaniwala kaysa kay Kaizen. Hindi lang lubos na naniwala sa kanya si Stella, ngunit wala ring pagdududa sina Davis at Tyler. Ang mga salita ni Minerva ay karaniwang sapat upang makagawa ng pangwakas na conclusion para sa usapin ngayon. Hindi. Imposible iyon. Imposible iyon. Sa orihinal, malapit na siyang magtagumpay, ngunit bigla itong nawasak. Galit na galit si Kaizen kaya't itinuro niya si Minerva at sinabing, paano kayang masaktan ng husto ng batang ito ang matandang Kong. Nang gusto kong hulihin siya, nagtatago siya sa likod ni Ford at nanginginig sa takot. Hindi niya kaya. Bago matapos si Kaizen, biglang bumagsak ang kapaligiran sa lamig. Ang lahat ay hindi namamalayan na nagpipigil ng hininga, at ang malamig na boses ni Stone ay tumunog, sino ang tinatawag mong medyo B***H? Sino ang gusto mong hulihin? Ako. Sa wakas ay napagtanto ni Kaizen ang kanyang sinabi, at agad na bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang ulo. Gusto niyang ayusin ang sitwasyon, ngunit huli na ang lahat. Ang banal na madre ni Stone ay isang makapangyarihang figure sa panahon ng pagbubukas, at palagi siyang nagpoprotekta sa kanyang sariling mga tao. Paano niya ito mabibigyan ng pagkakataong ayusin ang sitwasyon? Si Kaizen ay hindi makapagsalita. Nasabi lang niya ang, ako, nang maramdaman niya ang malamig at malakas na pressure na bumalot sa kanya. Para itong matayog na bundok na biglang dumikit sa kanyang ulo, dahilan para hirap siyang huminga. Isang patay na katahimikan, tanging ang mabibigat na paghinga ni Kaizen ang maririnig. Lumawak ang mga daluyan ng dugo sa kanyang mukha, at naging mabangis ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, bigla siyang nagluwa ng malaking subo ng dugo at bumagsak sa lupa, patay. Sa pagtingin sa miserableng pagkamatay ni Kaizen sa lupa, si Botong ay natakot kaya naiihi niya ang kanyang pantalon. Sinasamantala niya ang katotohanang walang pumapansin sa kanya, mabilis siyang umatras sa isang sulok, hindi naglakas loob na gumawa ng ingay. Si Dolan Chin ay natakot din sa kanyang talino. Patuloy siyang nagmumura sa kanyang puso, nagnanais na mahawakan niya si Botong at bigyan siya ng 14,000 sampal.
Anong uri ng mga kasamahan sa baboy ang kanyang natagpuan? Okay lang kung naghahanap ka ng kamatayan, pero ngayon inilagay mo ako sa mahirap na posisyon. Ano ang dapat kong gawin? Hindi lang silang dalawa, maging si Terence ay nakaramdam ng pagtibok ng kanyang puso sa nakita. Ang isang sect opening powerhouse ay talagang isang Diyos na pag-iral. Narinig niya mula sa mall dito noon na ang ilang makapangyarihang nilalang ay hindi na kailangang kumilos, maaari kanilang patayin sa isang tingin. Inisip ni Terence na ito ay isang pagmamalabas, ngunit ang eksena sa harap niya ay nakumpirma ito. Gaano man kainutil si Kaizen, isa pa rin siyang tunay na late-stage Golden Core expert. Hindi man lang niya ginalaw ang daliri at napakadali niyang pinatay. Ang kapangyarihan ng isang sect opening giant ay talagang lampas sa imahinasyon. Tanging sina Davis at Tyler ang nanatiling walang malasakit. How dare they call the disciple of Stone's godly madre a little b*****. Para silang mga langgam. Kahit na ang madre ni Stone ay palaging isang purong magsasaka, siya ay isang tipikal na halimbawa ng paggamit ng karahasan upang pigilan ang karahasan. Siya ay tulad ng galit na Vajra ng Buddhist League. Lalo na nang kasangkot ang kanyang mahalagang alagad, napakabait na niya na hindi ka patayin at ang iyong buong pamilya. Salamat, Master, sa pagtindig mo para sa iyong alagad. Sa hudyat ni Melissa, niyakap ni Minerva ang braso ni Stone Chegni at nagpasalamat. Minerva, tandaan mo, kahit sinong maglakas loob na saktan ka, sabihin mo lang sa akin. Kahit na hindi ako mahilig pumatay, wala akong pakialam na pumatay. Tinapik ni Stone Chegni ang kamay ni Minerva at tiningnan ang katawan sa lupa. Walang pakialam na sabi niya, linisin mo, huwag mong sirain ang mood ng lahat. Oo. Saglit na natigilan si Wenhan, pagkatapos ay mabilis siyang tumango at inutusan ang kanyang mga tauhan na hilahin ang katawan ni Kaizen palabas na parang patay na aso. At the same time, lihim siyang natuwa. Si Kaizen ay naging kaaway niya sa loob ng maraming taon at naghahanap ng gulo sa kanya. Gayunpaman, dahil sa mercenaryong grupo ng Poison Eye, si Wenhan ay hindi nang ahas na patayin siya. Hindi niya inaasahan ang ganitong sorpresa ngayong araw. Si Kaizen ay namatay sa kamay ng banal na madre ni Stone. Malamang na mabasa ng kanyang ama na si Hubert ang kanyang pantalon sa takot, lalo pang ipaghiganti ang kanyang anak. Siya ay natatakot na ang banal na madre ay hindi maligaya at sirain ang buong Poison Eyes mercenary group. Bagamat ang mercenaryong grupo ng Poison Eyes ay ipinagmamalaki ang kanilang kapangyarihan sa dagat ng Black, sila ay malupit lamang sa loob ng kanilang sariling pugad. Sa harap ng isang higanteng pagbubukas ng sekta tulad ni Stella, ang paglaban ay walang kaparerekon. Buhay at kamatayan ay ganap na nasa kamay ng kabilang partido. Tell me, anong nangyari? Lumingon si Davis kay Dolan Chin at sinabi. 4,366. Bagamat ang direktor na ito ay walang intensyon na pumatay, ngunit sa naunang halimbawa ni Kaizen sa harap niya, si Dolan Chin ay natakot na halos matamba siya. Habang nakatingin kay Botong na nagtatago sa sulok, nauutil siya, Ako. Narinig ko ang lahat ng ito mula sa tindera na si Walker. Kaya pumunta ako upang magsumbong sa punong guro. Ang mga mata ng lahat ay agad na nahulog kay Botong. Sa pagkakataong ito, kahit paano nagtago si Botong sa sulok, kaya lang niyang ihanda ang sarili at lumabas. Narinig ko talaga kay Kaizen. Pero, patay na siya. Hindi ko akalain na magiging ganito siyang klaseng tao. Paliwanag ni Botong na may nahihiyang ekspresyon. After all that talk, you're finally going to blame it all on a dead person. Hindi mapigilan ni Davis na makaramdam ng kaunting galit. Si Dolan Chin at Botong ay natakot din. Kung ang big boss na ito ay kasing galit ng banal na madre ni Stone, kailangan talaga nilang dalawa na pumunta at samahan si Kaizen. Gayunpaman, si Davis ang principal ng Morning Star Academy, at hindi siya katulad ng madre ni Stone. Hindi siya papatay ng tao nang walang dahilan, kaya ayaw niyang ituloy ang bagay na iyon. Alam niya ang tungkol kay Botong. Noong siya ang deputy manager ng Jalen Sea area sa Silangang Kontinente, madalas siyang pumunta sa Morning Star Academy. Ngayong siya ang manager ng Black Sea Area Branch, siya ay miyembro ng Hong Chamber of Commerce.
Hindi pa dalos-dalos na sasalakayin ni Davis ang mga tao ng Hong Chamber of Commerce para sa isang maliit na bagay. Kung ganun, balik na tayo. Sa wakas ay nagsalita si Davis. Napabuntong hininga si Tyler. Siya ay dumating na may pag-asa, ngunit siya ay bumalik na walang dala. Ang tinaguriang superhenyo na maaaring pumatay ng isang tao sa isang mas mataas na kaharian sa loob ng ilang segundo ay naging isang masamang pangyayari. Paano niya natitiis ito? Gayunpaman, kahit na ito ay isang awa, ang katotohanan ay dumating na sa liwanag. Ang tatlo sa kanila, na big shot sa simula ng kanilang mga karera, ay hindi maaaring manatili ng matagal sa maliit na ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Kung hindi, sa mga mata ng mga tagalabas na hindi nakakaalam ng katotohanan, iisipin nilang may hindi masabi na relasyon sa pagitan ng mga Morning Stars Academy at ng Kaizen Bodyguard Agency. Tumayo ang lahat, ngunit biglang sinabi ni Melissa, "Guro, si Minerva ang nakababatang sister ng batang bayani na si Ford. Nagtrabaho kami noon sa Kaizen Bodyguard Agency. Medyo hindi makatwiran kung sundan niya kami ng ganoon lang. Bakit hindi ako tumuloy kay Minerva at magpakain sa kanila? Maaari itong ituring bilang ang aming huling polam. Mabuti rin. Mag-ingat ka sa iyong pag-uwi mamayang gabi." Tumanggaw si Stella bilang pagsang-ayon. Noon pa man ay umiibig siya sa kanyang dalawang alagad, kaya natural na sasang-ayon siya sa gayong makatuwirang kahilingan. "Senior, huwag kang mag-alala. Sabay-sabay nating i-escort sila pabalik," sabi ni Terence. "Tama. Kahit na maliit lang ang ating Kaizen Escort Agency, mayroon pa rin tayong kapangyarihan sa isang lugar tulad ng Black Ark City. Talagang hindi natin hahayaang maapektuhan ng sino man ang mood ng dalawang babae." Nangako rin si Wenhan. "Sige, guguluhin pa kita." Tumanggaw si Stella at umalis kasama si Davis at ang iba pa. Dinala sila ni Terence at ng iba pa sa gate ng bodyguard agency bago bumalik. "Kuya Ford, nagtataka ako kung bakit hindi bumalik ang bodyguard na si Holmes. Nag-aalala ako na baka may nangyari sa kanya, at hindi ako naglakas loob na magtanong dahil natatakot akong malungkot ka. Hindi ko inaasahan na siya ang pipiliin ng mga Morning Stars Academy para maging personal na alagad ng Diyos ng Stone, isang big shot sa simula. Kuya Ford, you're so me." Tinapik ni Wenhan ang balikat ni Terence habang nagkukunwaring nagrereklamo. "Hehe, Kuya Chi, hindi mo naman ako tinatanong kanina kaya hindi ko nabanggit. Kung hindi, iisipin ng mga tao na nagpapakita ako o nagyayabang pa." Nakangiting sabi ni Terence. Kung sino pa man iyon, napakasaya nilang ipaalam sa buong mundo na naging alagad ng madre ni Stone ang kanilang junior sister. Gayunpaman, siya ay isang mababangki na tao, kaya bakit niya gagawin iyon? Dagdag pa, kung ito ay lakas, potensyal, o foundation, si Terence ay isang nangungunang antas ng pag-iral at iyon ay pagiging mapagpakumbaba. Maaaring igalang ng ibang tao ang makajos na madre ni Stone, ngunit titingalain lamang siya nito. Isang araw, siya ay magiging kapantay niya, o kahit na malayo sa kanya. Sa makatuwid, hindi niya inakala na sinusubukan ni Minerva na umakyat sa social hagdan sa pamamagitan ng pagiging kanyang disipulo. Sa karamihan, naisip niya na hindi siya pagmalupitin ng makajos na madre ni Stone. Totoo yan. Laging tahimik ang bodyguard na si Holmes. Mahihirapang paniwalaan ang mga hindi nakakaalam. Tumawa si Wenhan at tuwang-tuwang sinabi, "Magandang balita ito. Dapat nating ipagdiwang ito. Ngayon ay isang malaking araw para sa kanya at sa buong ahensya ng bodyguard ng Kaizen." Ang tatlong malalaking kuha ng yugto ng pagbubukas ng bundok ay personal na dumating. Ang gimmick na ito ay sapat na upang gawin ang Kaizen Bodyguard Agency sa buong South Continent at maging sa darating na South Continent Bodyguard Agency event. At ang lalong nagpasaya kay Wenhan ay patay na si Kaizen. At pinatay siya ng madre ni Stone. Matagal na niya itong pinipigilan, ngunit hindi ito ang tamang oras para gawin niya ang anumang bagay. Hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito, nang walang anumang babala, ay aalisin niya ang kanyang kaaway. Parang pay na nahulog mula sa langit.
Bilang karagdagan, si Minerva, na nawala sa lahat ng oras na ito, ay naging personal na alagad ng makadiyos na madre ni Stone. Nangangahulugan ito na hanggat ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen ay makakabuo ng magandang relasyon kay Ford, magagawa nilang talikuran ang napakahusay na ito ng Morningstar Academy. Hindi siya naglakas loob na sabihin na gagawin niya ang Stone na banal na madre na tumingin sa kanya sa isang bagong liwanag, ngunit kahit na, ito ay isang napaka-nakakainggit na network pa rin. Kung tutuusin, ang isang sobrang henyo na kahit ang tatlong higanti ng Morningstar Academy ay labis na pinahahalagahan ay nakatadhana na magkaroon ng magandang kinabukasan. Pakiramdam ni Wenhan ay swerte siya pagkatapos ng lahat ng magagandang bagay na nagawa niya. Ito ay lahat ng ginagawa ni Terence, at pakiramdam niya ay may magandang mata siya. Ngayon lang niya nakuha ang lahat ng magagandang bagay na ito dahil pinili niya si Terence sa pantalan. Kung hindi banggitin ang napakaraming magagandang bagay, ang nakaraang insidente ng pagnanakaw lamang ay itinatago sa dilim mula sa simula hanggang sa wakas. Baka lokohin pa siya ni Botong, ang matandang Zorro, sa harap ng isang gastador. Kuya Ford, pwede ka munang makipag-chat sa dalawang binibini. Mag-aayos ako ng handaan at bibigyan kita ng masarap na pagkain. Tuwang-tuwang sabi ni Wenhan. Nagdahilan siya sa dalawang babae at agad na inakay ang mga tauhan niya para alagaan ito. Tapos pumunta ka sa kwarto ko. Ngumiti si Terence at dinala sina Melissa at Minerva sa kanyang silid. Ito ang pinakamagandang silid sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen, pagkatapos ng lahat, at ang kapaligiran ay medyo elegante. May maliit na sala sa kwarto, na convenient para sa kanilang tatlo na mag-usap. Hindi na napigilan ng dalawang babae nang makabalik na sila sa kwarto. Lumipad sila sa mga bisig ni Terence na parang mga lunok sa magkabilang gilid, at nagyakapan silang tatlo sa isa't isa. Hindi ito nagpa-blush sa mga tao, ngunit parang isang family reunion. Ito ay isang mahina ngunit hindi malilimutang mainit na pakiramdam. 4,367. Naging maayos na ba kayong dalawa? Matagal na nagyakapan ang tatlo bago ngumiti si Terence. Oo, mas maganda ang pakikitungo sa akin ni Ate Melissa kaysa sa sarili niyang kapatid. Si Master din ay nagmamahal sa akin at kahit na anong mangyari sa amin. She treats you as like her own daughter. Ngayon mo lang nakita. Sabi ni Minerva na may masayang ekspresyon. Naisip niya na mahihirapang makipaghiwalay kay Terence, ngunit sina Melissa at Stone ay parehong pinaramdam sa kanya na para siyang tahanan. Kahit na nami-miss niya si Terence sa lahat ng oras, hindi ito kasing hirap ng iniisip niya. Sa kabaligtaran, siya ay masaya. Dahil namatay ang kanyang mga magulang noong bata pa siya, napilitan siyang tumira sa bahay ng isang kamag-anak. Itinuring siya ng lahat sa paligid niya bilang isang kalakal sa halip na isang bata. Kahit na pagkatapos nilang malaman na siya ay may mahusay na kwalifikasyon sa pagtatanim, siya ay isang pambihirang kalakal at hindi kailanman tunay na inaalagaan. Ngunit ngayon, hindi lamang mayroon siyang Terence, ngunit mayroon din siyang Melissa, ang kanyang magiliw at matamis na kapatid, at ang makadiyos na madre ni Stone, ang kanyang Panginoon na parang isang mabait na ina. Si Minerva ay isang napakakontentong tao. Masayang-masaya siya na maraming taong nagmamalasakit sa kanya, at hindi na siya hihingi pa. Tumingin si Terence kay Melissa nang may pasasalamat, lihim na natutuwa na lahat ng mga babaeng kaibigan niya ay may magagandang personalidad. Masakit talaga sa ulo kung ang isa sa kanila ay nagseselos. Natural na alam ni Melissa kung ano ang iniisip ni Terence at pinandilatan siya ng mga mata. Hindi niya maiwasang takpan ang bibig at tumawa. Palagi siyang naging mabait sa iba, hindi pa banggitin na si Minerva ay napakalapit sa kanya. Natural, tinatrato niya si Minerva ng mabuti mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Si Melissa mismo ay malamang na hindi napagtanto na ang kanyang pangunawa at pagkabukas palad ay nagdulot sa kanya ng higit na pagkagusto, pagpapahalaga, at pagmamahal sa kanya ni Terence. Don't talk about US. How are you? Mukhang may problema ka na naman. Nag-aalalang tanong ni Melissa. Hindi niya alam kung ano ang pinaplano ni Botong at ng iba pa, ngunit ang buong bagay na ito ay parang isang pagsasabwatan. Kung hindi ito nahawakan ni Terence ng maayos, ito ay isang sakuna.
Sa kabutihang palad, hindi masama ang resulta. Hindi lang sila nagtagumpay, kundi nasangkot pa sila. Meron talagang maliit na problema, pero hindi naman malaking problema. Kaya ko naman. Nakangiting sabi ni Terence. Hindi naging madali ang pagsasama ng dalawang babae, at ayaw niyang pag-usapan ang mga bagay na makakasira ng mood. At saka, kaya niyang hawakan ito sa sarili niyang lakas. Sabihin mo sa amin. Sa harap namin, good news pa rin ba ang gusto mong iulat at hindi ang masamang balita? Ganun din ang gagawin namin sa hinaharap. Kahit anong gulo ang makaharap namin, hindi namin sasabihin sa iyo. Kinagat ni Melissa ang kanyang mga labi. Oo, natutunan ko ito sa iyo. Tumanggaw si Minerva. Sabi ko, ilang araw pa lang kayong magkakilala. Magkampi na kayo. Hindi alam ni Terence kung matatawa o maiiyak. Sige, dahil wala nang iba, sasabihin ko sa inyo. Mabait na babae yan. Sa wakas ay nasiyahan sina Melissa at Minerva. Umupo sila sa magkabilang gilid ng mga braso ni Terence, sinenyasan si Terence na sabihin sa kanila. Sa pagkakataong ito, bigla na lang nila akong nirekomende sa Academy's Big 3. Sigurado akong si Botong at Kaizen ang gumagawa nito. Sigurado akong makikita mo rin ito. Sabi ni Terence. Hindi naman katakataka na si Kaizen ay hindi maganda. Nagkaroon kami ng ilang mga problema sa kanya noon, ngunit si Botong ay ang tagapamahala ng sangay ng Hong Chamber of Commerce, at siya ay isang matandang kaibigan din ni Melvin. Walang awa yan sa pagitan namin, kaya bakit niya gustong makipag-ugnayan sa inyo? Curious na tanong ni Minerva. I can't say that there's no enmity between us. At least from his perspective, ako ang sumire sa plano niya, kaya galit siya sa akin. Sabi ni Terence na may mahinang ngiti. Nasira ang kanyang mga plano. Anong magandang balita? Lalong naging curious sina Melissa at Minerva. Minerva, natatandaan mo pa ba noong nasa escort mission tayo at ninakawan ng 4 na pirata ang mga gamit natin? Sinabi ko sa'yo na may kakaiba dito. Ang kakaiba ay nakita mismo ni Botong ang mga pirata na ito. Malamig na tumawa si Terence. Kukunin niya ang isang tao na bawiin ang sarili niyang mga gamit. Kasabay nito, mangikil siya ng malaking halaga ng espiritual na jade mula sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Ito ay isang buong 300,000 espiritual na jade. Babayaran niya sila ayon sa presyo. Napaka-black-hearted talaga ng taong ito. Hindi mapigilan ni Minerva na hindi makapagsalita. Hindi tulad ni Melissa, dahil alam niya nang maaga na siya ang matandang kaibigan ni Melvin, noong una ay naisip niya na si Botong ay isang mabuting tao. Yan ang totoo. Kung hindi ko lang nahuli ang 4 na pirata na iyon, hindi ako maniniwala na si Botong ay magiging ganoong tao. Hindi niyo pa alam, pero ang Kargada na kanyang nilunok ay isang mapagkukunan ng buhay para sa daan-daang tao sa Fleet Family Village sa laway ng Pang Island. Buti na lang at namagitan ako, kung hindi ay pumagitin sila ni Linford. What happened after that? Pagkatapos mong mahuli ang pirata, hindi naman niya maitatanggi, di ba? Tanong ni Melissa. Bagaman nahuli siya, tuso at matigas ang ulo nitong matandang Zorro. Magdala man tayo ng mga testigo para komprontahin siya, igigiit niyang maling ebidensya iyon. Kung tutuusin, siya ang tindera ng Hong Chamber of Commerce branch. Hindi natin ito mapipilit, kaya wala tayong magagawa sa kanya. Sabi ni Terence, umiling-iling. So, sinasabi mo na pwede lang siyang gawin ng Kaizen Escort Agency sa gusto niya kahit na niloko niya sila ng 300,000 spiritual jade? Tanong ni Melissa, nagulat. Lahat ng tao sa bodyguard agency ay walang magawa, pero iyon ang totoo. Masasabi ko lang na nagbabago ang mga tao. Sa pagkakataong ito, kahit si Melvin ay nagkamali. Nagkibit-balikat si Terence. Grabe talaga itong Botong na ito. Wala siyang puso at walang pakialam sa buhay ng daan-daang tao. Hindi lang siya nagtayo ng ahensya ng bodyguard ng Kaizen, kundi sinubukan ka rin niyang iframe. Hindi namin siya mabitawan ng ganoon kadali. Kahit na sa magiliw na personalidad ni Minerva, napuno pa rin siya ng matuwid na galit pagkatapos marinig ito.
Lumingon siya kay Melissa at sinabing, Sister Melissa, bakit hindi natin hilingin kay Master na tulungan tayong parusahan siya? Alam niya na kailangan pang manatili ni Terence sa Crescent City area ng ilang sandali, at kung hindi niya maalis si Botong sa lalong madaling panahon, hindi siya makakaalis ng ganoon lang. Bukod pa rito, may mataas na katayuan ang Morning Star Academy, at kung personal na lalabas ang makajos na madre ng East Sea, gaano man katuso si Botong, hindi siya mangangahas na makipagtalo sa harap ng isang sect opening powerhouse. Well, medyo nag-alinlangan si Melissa. Mahigit 1 taon na siyang nasa Morning Stars Academy, at higit pa kay Minerva ang nakakaalam tungkol sa maraming bagay. Little Sister Minerva, bagamat ang katayuan ng Academy ay pambihira, hindi namin madali ang sirain ang aming relasyon sa isang nangungunang Chamber of Commerce tulad ng Hong Chamber of Commerce. Kung hindi, kami ay magiging napakapasab sa hinaharap. Kung tutuusin, ang aming master ay walang koneksyon sa simula. Sa mga tao ng Hong Chamber of Commerce ay bawal ito, hindi mo ba nakita na ngayon lang, malinaw na galit si Dean Ford, ngunit pinabayaan pa rin niya si Botong sa huli. 4,368. Ito. Si Minerva ay simple ang pag-iisip, ngunit alam pa rin niya ang pinakapangunahing mga patakaran ng pugilistic na mundo, na dapat isipin ng mga sekta ang kanilang sariling negosyo. Hindi niya maiwasang sabihin, kung gayon, ano ang gagawin natin? Hahayaan na lang ba natin si Botong na patuloy na lumaya at hindi napipigilan? Masyadong nakakainis. Si Melissa ay nasa mahirap din na posisyon. Siya ay kapareho ni Minerva, gusto niyang tulungan si Terence na alisin si Botong bago sila umalis, ngunit kung pupunta siya sa kanyang amo dahil doon, ilalagay niya ang kanyang amo sa mahirap na posisyon. Ano ang dapat niyang gawin? Hehe, kayong dalawa ay napunta sa isang dead end. Sino ang nagsabi niyan para harapin si Botong? Dapat mong hayaan ang iyong master na kumilos. Karapat-dapat pa ba si Botong sa isang opening sect na big shot na personal na kumilos? Nakangiti si Terence habang pinagmamasdan ang dalawang babae na naguguluhan ng mga ekspresyon. Ngunit sa ating tatlo lang, kailangan ba nating pilitin ang pagpasok? Kung wala tayong magandang reputasyon, ang Hong Chamber of Commerce ay hindi magiging ganoon kadaling pasukin. Si Botong ay isang tusong matandang fox, who knows, baka kagatin pa niya tayo pabalik. Nag-aalalang sabi ni Melissa. Alam niya na kahit na ito ay isang sangay, ang Hong Chamber of Commerce ay tiyak na may mga bisitang masters na humahawak sa kuta. Hindi naging madali ang pagpasok. Kung wala silang magandang pangalan, kapag nawala na ang usapin, ibabalik sila ni Botong. Maaaring hindi iyon ang kaso. Hindi makokontrol ng Academy si Botong, ngunit kaya ko. Ngumiti lang si Terence. Nagkatinginan sina Melissa at Minerva na nagtataka. Minerva, nakalimutan mo na ba? Parang nabanggit ko na sa iyo noon na hindi ako tagalabas sa Hong Chamber of Commerce, kundi isa sa atin. Ako ang kanilang honorary vice president. Nakangiting sabi ni Terence. Oh, tama. Biglang naalala ni Minerva na ito ay pamagat lamang, at hindi niya ito karaniwang ginagamit. Kung hindi ito binanggit ni Terence, hindi niya ito maaalala. Honorary Vice President. Lumiwanag ang mga mata ni Melissa, at masayang sinabi niya, iyan ay mahusay. Bagamat ang posisyon na ito ay walang anumang tunay na kapangyarihan, ang posisyon ay naruroon, at walang pag-aalinlangan tungkol sa karapatang magsalita. Bilang karagdagan na may hawak na ebidensya, ito ay perpekto upang makitungo sa isang branch manager tulad ni Botong. Tama, masamang tao si Botong, hindi natin siya hahayaang patuloy na magmukmak ng ganito. Kahit na sa pananaw ng Honorary Vice President, kailangan kong managot para sa Hong Chamber of Commerce. Nagpa siya si Terence. Kung gusto kong harapin si Botong, ang unang bagay na kailangan kong gawin ay ang kunin ang kapangyarihan ng dalawa, kaya hindi ko kailangan ang sangay ng dalawa. Para tumulong. Paano ako makakatulong? Sabik na sabi ni Melissa at Minerva. Hindi sila mga bakla, ngunit hindi sila makapaghintay na labanan si Botong para kay Terence. Napakasimple, sumama ka sa akin para harapin ang mga guest na masters doon. Kung walang aksidente, si Botong mismo ay isang nascent soul stage master.
Sa oras na iyon, tiyak na hindi niya hahayaang mahuli ang sarili niya nang hindi lumalaban. Siguradong udyukan niya ang iba pang mga guest master na makipag-ayos sa atin. Para maiwasan ang mga bagay na hindi makontrol, kailangan nating tapusin ang labanan sa lalong madaling panahon. Terence Analysis. Sige. Walang pag-aalinlangan na tumango si Minerva. Nakaugalian na niya ang pagsunod sa mga utos ni Terence. Kahit sunugin niya ang sanga, gagawin niya ito. Oo, alam ko. Saglit itong pinag-isipan ni Melissa at tumango rin mas sensitibo siya kaysa kay Minerva, at natural na isinasaalang-alang ang higit pang mga bagay, tulad ng pagiging posible ng plano at ang mga kahihinatnan nito kay Terence. Siyempre, negosyo ni Terence ang negosyo niya, at hindi siya tatayo at walang gagawin. Kailangan lang niyang pag-isipan ito na mabuti bago kumilos, at sa conclusion, ang ideya ni Terence ang pinakadirekta at epektibong paraan. Sinabi sa kanya ni Minerva noon na ang kanilang pinagsamang martial arts ay madaling makapatay ng isang bagong master ng Soul Stage. Si Melissa ay isang maagang nagmula na Soul Stage Master at isang disipulo ng makadiyos na Madre ni Stone, kaya walang problema para sa kanya ang pagpatay sa isang bagong dating na Soul Stage Master. Ayon sa sentido komon, ang Hong Chamber of Commerce ay magtatalaga ng mga eksperto sa yugto ng nascent soul sa bawat sangay, ngunit ang bilang ay hindi masyadong mataas. Kahit na ang isang malaking sangay tulad ng North Island ay magkakaroon lamang ng 4, at ang isang maliit na sangay tulad ng Black Sea Area ay magkakaroon ng 2. Sa makatuwid, kung walang mga aksidente, ang rate ng tagumpay ng mabilis na pagtatapos ng labanan ay magiging napakataas. Bilang karagdagan, ang Morning Star Academy ay isang Tiger and Wolf Academy. Ano man ang oras o okasyon, hindi nila kailanman pagbabawalan ang mga alagad na makipag-away. Sa kabaligtaran, ang lahat ng mga alituntunin at regulasyon ay nakakiling upang hikayatin ang kompetisyon sa pagitan ng mga disipulo. At ang ganitong uri ng tinatawag na kompetisyon, sa madaling salita, ay magdulot ng kaguluhan. Sa ilalim ng isang nakapagpapatibay na kapaligiran, ang mga alagad ng Morning Star Academy ay nagdulot ng maraming kaguluhan sa labas. Hanggat hindi sila gumawa ng butas sa langit at kayang pasanin ang responsibilidad, hindi sila masisisi ng Academy. Kung ikukumpara sa iba pang mga disipulo na naiinip sa kamatayan ng walang anumang pandaraya, sina Melissa at Minerva ay ganap na mahusay na pag-uugali, at natural lamang para sa kanila na pukawin ang ilang gulo paminsan-minsan. Dagdag pa, kahit na ginawa nila, mayroon silang makadiyos na Madre ni Stone na sumusuporta sa kanila, para walang anumang problema. Sa isang tiyak na lawak, kung tinulungan nila si Terence, ito ay katulad ng paghila kay Terence sa proteksyon ng makadiyos na Madre ni Stone. Kahit na may nangyari, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Si Terence ay palaging isang tao ng aksyon. Matapos makapagdesisyon ang tatlo, sinabi na lang niya sa guard sa labas na ipaalam kay Wenhan. Wala siyang sinabing partikular at dumiretso sa Hong Chamber of Commerce. Madilim ang langit, at walang masyadong customer. Magsasara na ang Hong Chamber of Commerce nang sumugod si Terence kasama ang 2 babae. 3 kong bisita, sarado na ang tindahan ko, pasok ka ng maaga bukas. Mabilis siyang pinigilan ng waiter. Good morning. Please. Hindi mapigilan ni Terence ang mapangiti habang nakatingin sa waiter. Don't tell me na kailangan mong pumila at pumili ng oras para basagin ang isang lugar. Wala itong kinalaman sa iyo, mabilis na tawagan si Botong, hindi mo kakayanin ang bagay na ito ngayon. Smash ang lugar. Natigilan ang shop assistant. Siya ay nasa Hong Chamber of Commerce sa loob ng napakaraming taon, ngunit wala pa siyang nakitang sino man na ng ahas na makialam sa Hong Chamber of Commerce. Kahit na ang pinakakilalang lokal na pangkat ng mersenaryong mata ng lason ay hindi ng ahas na gawin ito. Gayunpaman, naramdaman ang aura ng mga masters mula sa kanilang 3, ang shop assistant ay hindi na ng ahas na mag-aksaya pa ng oras. Hindi niya ito kayang hawakan, at mabilis siyang tumakbo sa inner hall at tinawag si Botong palabas. Si Botong ay umiinom ng tsaa para pakalmayan ang sarili. Ang engkwentro sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen ay talagang natakot sa kanya. Lalo na nang nagalit si Davy sa huli, siya, ang manager ng Hong Chamber of Commerce branch,
ay labis na natakot na ang kanyang mga binti ay naging halaya at halos lumuhad siya sa lugar. Ang paglalakbay ngayon ay talagang nagdala sa kanya ng isang pag-ikot sa paligid ng mga pintuan ng impyerno. 4,369. Kasalanan ni Kaizen ang lahat ng iyon. Siya ay walang pag-asa na tanga. Hindi lang niya mismo niligawan si Death, kundi halos kalagkarin niya ito pababa kasama niya. Siya ay talagang bulag upang magtrabaho kasama ang gayong tanga. Kasalukuyang nakaramdam ng takot at panlulumo si Botong nang makita niyang tumatakbong papasok ang shop assistant na may gulat na ekspresyon, na nagsasabing may dumating upang sirain ang lugar. Anong ginagawa niyo? Mabilis na sinundan ni Botong ang shop assistant palabas, at natigilan nang makita ang tatlo. Anong ginagawa mo? Terence crossed his arms and smiled, depende iyan sa kung paano mo ito ay interpret. Nandito kami para imbestigahan ang usapin ng paglabag mo sa batas, Tindero Walker. Siyempre, sa iyong pananaw, maaari din itong intindihin bilang pagsira sa lugar. Siya ay talagang F***ing smashing ang lugar. Napaawang ang bibig ni Botong. Wala siyang pakialam kay Terence, ngunit hindi siya nang ahas na maliitin sina Melissa at Minerva. Ang dalawang ito ay mga alagad ng makajos na madre ni Stone. Kung sinaktan niya ang mga ito ay katulad ng pagkakasala sa makajos na madre ni Stone. Hindi biro iyon. Isang buhay na halimbawa ang malagim na pagkamatay ni Kaizen. Kaya, kahit na malinaw na sinabi ng kabilang partido na gusto niyang magdulot ng gulo, hanggat ang sitwasyon ay hindi umunlad sa puntong hindi na bumalik, si Botong ay maaari lamang magkunwaring hindi naririnig. Imbestigahan mo ako sa paglabag sa batas. Nagkunwaring nabigla si Botong, mali ba ang narinig ko? Bagamat mataas ang katayuan ng Morningstar Academy mo, hindi makatuwiran na makialam ka sa mga gawain ng aking Hong Chamber of Commerce. Natatakot ako na hindi ito naaayon sa mga patakaran. Alam ba ng mga nakatatanda sa Academy na lumabas ka para gawin ito? At saka, ano ang nagawa ko para labagin ang batas? Ang isang serye ng mga tanong, kasama ang inosente at gulat na ekspresyon ni Botong, ay naging madali para sa mga normal na tao na malinlang, ngunit si Terence at ang iba ay halatang walang pakialam sa kanya. Tama ka. Hindi pwedeng makialam ang mga Morningstar Academy, at walang dahilan para panghimasukan kanila, pero kaya ko. Sabi ni Terence habang naglalabas siya ng Purple Jade Pendant. Ito ay maganda, at ang mga salitang, Hong Chamber of Commerce, ay lumitaw sa gitna. Ang iba ay hindi alam kung ano ang nangyayari, ngunit si Botong ay tumingin lamang at ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa lugar, at siya ay agad na natigilan. Ito ay isang napakabihirang purple na gintong jade sa mundo. Kahit na ito ay isang maliit na piraso lamang, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000 espiritual na jade kung ito ay isusubasta, o higit pa. Hindi lang ito, nakita ni Botong ang maraming magagandang bagay. Ngunit ang problema ay ang purple gold jade na ito ay may espesyal na kahulugan sa loob ng Hong Chamber of Commerce. Sa Hong Chamber of Commerce, hanggat ang isa ay isang mataas na antas sa antas ng isang vice-presidente, magkakaroon sila ng jade pendant na magpapatunay sa kanilang pagkakakilanlan. Ang Pangulo ay isang black gold jade, at ang vice-presidente ay isang blue gold jade. Ang purple gold jade na ito ay kumakatawan sa isang non-staff high-level figure na gumawa ng mga espesyal na kontribusyon sa Hong Chamber of Commerce, na siya ring honorary vice president. Dahil ang tatlong uri ng ginto at jade ay napakabihirang, at ang natatanging porma sayon ng Hong Chamber of Commerce ay espesyal na itinayo sa loob, imposibleng kopyahin ito ng mga tagalabas. Kaya't hanggat inilabas mo ito, kahit saang branch ka pumunta, sapat na iyon upang mapatunayan ang iyong pagkakakilanlan. Gayunpaman, sa Hong Chamber of Commerce, ang pagkakaroon ng purple gold jade pendant ay alam lamang ng mga nakaabot sa antas ng branch na tindera. Maaaring hindi ito makita ng mga ordinaryong bisitang masters o ordinaryong waiter sa buong buhay nila dahil sa mababang antas nila. Karamihan sa kanila ay walang alam tungkol dito. Anong gusto mo? Hindi napigilan ng mga talukap ni Botong ang pagkibot, habang nagtanong siya pabalik nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon, habang ang kanyang utak ay mabilis na nag-iisip ng paraan upang harapin ito.
May mga kakilala siya sa mga nakatataas sa punong tanggapan, at alam niyang si Melvin ay na-promote bilang vice-presidente kamakailan, at mayroon ding honorary vice president. Ngunit hindi niya inaasahan na si Terence ang mahiwagang honorary vice president. Hehe, mukhang alam din ng shopkeeper na si Walker ang halaga ng mga bilihin. Alam mo kung ano ang kinakatawan nitong purple gold jade pendant ko. Saka hindi ako magpapatalo. Bilang honorary vice president ng Hong Chamber of Commerce, inaanunsyo ko na ako na ang papalit sa branch. Lahat, pati si Botong, dapat tanggapin ang investigasyon ko. Inihayag ni Terence. Nagkagulo ang Hong Chamber of Commerce. Nagkatinginan ang lahat. Ano ang nangyayari? Bakit biglang sumulpot ang isang honorary vice president at gustong pumalit at imbestigahan ang buong sangay? Hindi lamang ang mga manggagawa, kundi maging ang dalawang bisitang masters ay nagulat. Hindi nila alam ang tungkol sa purple gold na si Jade, pero at least alam nila na maaaring kunin ng honorary vice president ang branch sa mga kritikal na oras. Nakita ni Botong ang reaksyon ng lahat, at ang kanyang puso ay agad na nabalisa. Alam niyang kailangan niyang mag-react sa lalong madaling panahon, kung hindi, kapag tinanggap ng lahat ang katotohanan ito, hindi na niya magagawang ibalik ang mga bagay-bagay. Mga lalaki, arestuhin ang lalaking ito na nagpapanggap bilang honorary vice president. Mabilis na nagdesisyon si Botong at mabilis na sumigaw, Ford ang pangalan ng taong ito, bodyguard lang siya sa Kaizen Bodyguard Agency, paano siya magiging honorary vice president ng Hong Chamber of Commerce natin? Terence ang pangalan sa Jade. Nagpapanggap ang taong ito bilang higher up sa headquarters, dapat may iba pa siyang intensyon. Sa sandaling sinabi niya iyon, lahat ay tumingin kay Terence ng may hinala. Ang vice president ay isang malaking shot, bakit siya magiging isang maliit na bodyguard sa Kaizen Bodyguard Agency? Tama si Botong, talagang peke ang taong ito. Isa sa kanila ang manager ng branch niya at siguradong superior niya. Ang isa ay isang maliit na bodyguard mula sa Kaizen Bodyguard Agency at hindi kilala. Sa lahat ng naroroon, malinaw kung sino ang dapat nilang paniwalaan. Hindi na kailangang mag-alinlangan pa. Gayunpaman, para sa iba pang mga ordinaryong manggagawa at manservant, kahit sino pa ang paniniwalaan nila, hindi ito magkakaroon ng anumang malaking epekto sa resulta. Ito ay dahil sila ay mahina at hindi kailanman lumahok sa isang labanan. Sa Sky Class Island, anuman ang nangyari, ang may pinakamakapangyarihang kapangyarihan ang siyang huling tumawa. Alam na alam ito ni Botong, kaya ang kanyang mga salita ay hindi nakadirekta sa iba, kundi sa dalawang nascent soul guest master. Nang matapos siyang magsalita ay talagang naniwala sa kanya ang dalawang bisitang masters. Agad nilang inilabas ang kanilang mga aura at tumayo sa kaliwat kanan ng tatlo, nanlilisik ang mga ito na parang tigre. Kasama si Botong na isa ring nascent soul master, pinalibutan na nila ang tatlo. Kapag ginawa nila ang kanilang paglipat mamaya, magkakaroon sila ng kalamangan sa pamamagitan lamang ng pagtayo doon. Ford, kahit na kaya mo talagang labanan ang isang original infant stage expert, may tatlong original na infant stage expert dito, kasama ako. Sa tingin mo ba ay may magagawa ka sa akin? Malamig na tumawa si Botong, hindi sumuko, ipinapayo ko sa iyo na maging mas mataktika at umalis. Kaya kung magpanggap na walang nangyari ngayong araw para hindi kayo magkaroon ng hidwaan. Hindi lang kayo mawalan ng buhay, kundi pati ang dalawang disipulo ng madre ng East Ocean ay malalagay sa gulo. 4,370. Ang pagkakakilanlan ni Melissa at Minerva ay isang hindi matawid na hadlang. Maliban kung ito ang huling paraan, si Botong ay talagang hindi nang ahas na lumaban hanggang kamatayan. Kung hindi niya sinasadyang masugitan ang dalawang ito, hindi niya kakayanin ang galit ng makajos na madre ni Stone, na isang malaking shot sa simula ng bundok. Hindi pinansin ni Terence si Botong at tumingin sa dalawang bisitang master, kayong dalawa, maaaring hindi alam ng iba kung ano ang mabuti, ngunit kahit na hindi mo mapaglabanan ang aking purple gold jade pendant. Kahit na hindi mo ito nakita ng iyong mga mata, malamang na narinig mo na ito. Si Botong ay walang konsensya at nakagawa ng maraming masasamang bagay. Pinapayuhan ko kayong dalawa na huwag magkamali.
Nabalitaan ni Terence mula kay Melvin noong una niyang natanggap ang purple gold na jade na hindi alam na mas mababang ranggo na miyembro ng Hong Chamber of Commerce kung ano ang kinakatawan ni Jade, ngunit ang guest masters ay isang exception. Kailangan nilang pumunta sa punong tanggapan sa Nakajima paminsan-minsan para sa inspection at pagsasanay, at kung hindi sila masyadong walang karanasan, baka alam nila ang pinagmulan ng Jade. Tutal, lahat sila ay mula sa Hong Chamber of Commerce. Kung hindi kinakailangan, ayaw ni Terence na patayin silang lahat. Gayunpaman, ang dalawang bisitang masters na ito ay nagbingi-bingihan sa kanyang mga salita, kahit na walang pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha. Nakatitig lang sila kay Terence at sa dalawa pa na may malamig na ekspresyon, na parang hanggat nag-utos si Botong, sisulakay sila ng walang pag-aalinlangan. Ha. Ford, hindi mo kailangang sayangin ang iyong enerhiya. Isa ka lang escort mula sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen, ngunit nagpapanggap ka bilang honorary vice president ng ating Hong Chamber of Commerce. O palagi kang gumagawa ng mga bagay nang hindi ginagamit ang iyong utak. Puno ng panunuya ang mukha ni Botong habang tumatawa. Siyempre, alam niya na ang jade sa kamay ni Terence ay totoo, maging ang dalawang bisitang masters ay may ideya tungkol dito, ngunit siya ay walang takot pa rin. Simple lang ang dahilan. Ilang taon na siyang nasa madilim na lugar ng Arksea. Bagamat wala siyang ganap na kontrol sa sangay, nasuhulan na niya ang dalawang bisitang masters. Walang superior-subordinate relationship ang guest masters at ang mga branch shopkeepers, pero madalas silang close. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay karaniwan sa bawat sangay ng Hong Chamber of Commerce, at sa ilang taon na ito, ang dalawang bisitang masters na naruroon ay matagal nang naging isang komunidad ng mga interes kasama si Botong. Masasabing sila ay mga tipaklong na nakatali sa iisang lubad. Pagkatapos ng lahat, may mga panganib sa pagnanakaw ng mga tao sa kalagitnaan. Ang mga pirata na iyon ay mga taong pumatay nang hindi kumukurap. Kung walang ekspertong makakahanap sa kanila, malamang na sila ay kakainin ng isa. Oh, talaga. Noong una, si Botong lang ang gusto kong harapin, pero dahil pilit kayong hamarang sa daan, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Sabi ni Terence na may mahinang ngiti, hindi masyadong nag-iisip. Ang dami mo pa ring sinasabi kahit ngayon. Kaharap mo kaming tatlong nascent soul stage expert, may 5% ka bang tsansa na manalo. Huwag kang magsinungaling sa sarili mo. Dumating ka para maghanap ng gulo. Kahit patayin kita ng diretso, walang masabi ang Morning Stars Academy. Malamig na ngumuso si Botong at nagbanta. Gayunpaman, bago niya natapos ang kanyang sasabihin, kumislap ang kanyang mga mata. Walang pakialam si Terence sa anuman at sumalakay. Alam ni Botong na silang tatlo ay walang magandang intensyon, ngunit hindi siya masyadong nag-aalala sa simula. Pagkatapos ng lahat, gaano man niya ito tingnan, ang tatlong nascent soul masters sa kanyang panig ay may ganap na kalamangan. Hanggat si Terence ay hindi ganap na hanggal, siya ay atras at hindi ipahiya ang kanyang sarili. Ngunit hindi niya inaasahan na ang pagsusuri ni Terence sa lakas ng bawat isa ay hindi pareho. Ang lakas ng tatlong nascent soul master na ito ay hindi mababawasan, ngunit kasama sina Melissa at Minerva, ang dalawang kinikilalang henyo ng Morning Star Academy, at ang mas makapangyarihang si Terence, ang lahat ay wala sa harap ng tatlong ito. Masasabi lamang na kahit gaano katuso si Botong, mayroon lamang siyang paraan ng pag-iisip ng isang normal na tao. Sa harap ni Terence, na nakasanayan ng pumatay ng mga tao na mas mataas sa kanyang antas sa loob ng ilang segundo, ang anumang paraan ng paggamit ng paraan ng pag-iisip ng isang normal na tao upang hulaan ang sitwasyon ay hanggal. Mula sa simula hanggang sa wakas, sila ay nasa ganap na magkakaibang antas. Mabangis na apoy 8 trigrams palad. Sabay na umatake sina Terence at Minerva, dalawang 8 trigrams na palad ang sabay na tumama sa guest master sa kaliwa. Ang taong ito ay isang nascent soul stage expert, ngunit siya ay nakagawa ng parehong pagkakamali gaya ni Botong. Hindi lamang niya minamaliit ang sitwasyon, ngunit minamaliit din niya ang kalaban. Sa makatuwid, sa oras na ito, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong mag-react. Matapos matamaan ng dalawang palad ay napabalikwas ng tingin ang mga mata nito.
Sa mga bulalas ng mga waiter at manservant, lumipad siya palabas ng Hong Chamber of Commerce na parang saranggola na may putol na tali. Matagal na walang paggalaw, at hindi alam kung siya ay patay o buhay. Kasabay nito, ginawa rin siya ni Melissa na kumilos. Hindi siya gumagamit ng kamao o palm technique, ni hindi siya gumagamit ng binti o armas. Ang tanging galaw niya ay pagdikitin ang kanyang mga kamay. Ang iba ay walang naramdamang kakaiba, ngunit ang guest master na nakatayo sa kanyang kanan ay biglang nagbago ng kanyang ekspresyon. Naramdaman niya ang sunod-sunod na mataas at mababang tuloy-tuloy na tunog na nagmumula sa lahat ng direksyon, tulad ng daan-daang milya ng mga bundok. Hindi lamang nito ginulo ang isipan ng mga tao, ngunit tila nalilito din nito ang banal na kahulugan, na naging sanhi ng paghinto ng tunay na chi sa kanyang mga meridian. Nagulat ang guest master, ngunit ang una niyang reaksyon ay hindi ang pag-atres. Sa halip, kinasuhan niya si Melissa. Upang maging guest master ng Hong Chamber of Commerce, ang taong ito ay may kakayahan. Hindi bababasa, ang kanyang reaksyon, na halos tulad ng combat instinct, ay ganap na kapuri-puri. Kung pipiliin niyang iikot ang ulo at tumakbo ngayon, mas malaki lang ang kahinaan sa likod niya, at mas mabilis lang siyang mamatay. Gayunpaman, bagamat hindi masamang pumili ang sumulong sa halip na umatras, minamaliit niya ang lakas ni Melissa, ang disipulo ng madre ni Stone. Hindi tulad ni Terence at Minerva, si Melissa ay isang tunay na maagang nascent soul practitioner. Sa kanyang pambihirang talento at maingat na pagtuturo ng makajos na madre ni Stone sa nakalipas na taon, masasabing si Melissa ay hindi isang pag-iral na maaaring labanan ng mga ordinaryong nascent soul practitioner. Mabilis ang guest master, ngunit bago niya maabot ang Melissa, ang tunog mula sa lahat ng direksyon ay palakas ng palakas, at ito ay higit na nakakaapekto sa kanyang espiritu. Tumangala siya, at napabuntong hininga. Sa likod ng Melissa, may anino na parang itim na fog. Ang anino ay parang isang mataas na bundok. Isang tingin at isa ay maaaring sabihin na ito ay hindi isang pagkakaroon ng mortal na mundo. Ang transcendent na aura na bahagyang ibinubugo mula rito ay tila higit sa lahat sa mortal na mundo. Sa harap nito, ang isang marangal na nascent soul stage master ay parang isang mababang antas na nilalang na nakakakita ng isang mataas na antas na nilalang. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng katutubo at hindi siya nang ahas na humakbang pasulong. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.